Talo ka nga, Congressman Benny Abante. Di ba? Kasi, bibisatahin niyo yung anak niyo, yung asawa niyo, magbebemba kayo. So, talo ka nga eh. Napaka-unfair naman na porket na-disqualify yung winning candidate, ang uupo, yung hindi nila gusto. Lalo na alam ko may talent ako sa, sa ganito, sa vlogging, o di magbablog ako sa iba. Sa putya, di ako uwi. Ang galing ni Claire, ni Auntie Claire, to the point na nakapag-provide pa siya nung copy na same na ginawa ni, kumbaga, na photo op din. Di ba? Ang galing nung tanong nung reporter, to the point, may manghuhula pala to si Claire. Alright, magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat mga kayon, ha? Siyempre, kanta muna tayo dyan. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, Diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Mega love shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa pagtangkilik, pagtutok, pagkikinig, at higit sa lahat, pagboboses natin. Hindi lang ako, kasama ko kayo through comments ninyo, napapanindigan natin kung ano yung alam natin at kung ano yung nakikita natin, nauobserbahan natin at kailangan natin bosesan dahil sawang-sawa na tayo sa korap na gobyerno. Na politiko, rather. Diba? Kasi wala naman eh. Iniisip lang nila ng mga korap na politiko na sila lang, yung power lang nila, yung posisyon lang nila, at higit sa lahat, yung pera na pwede nilang makulimbat doon sa mga pinag-ipunan ng mga taxes natin. Di ba? Grabe, walang respeto na din, no? Hindi na proud maging, alam mo yun, personal opinion ko to, parang ang hirap ng sabihin Pilipino ako sa mga dayuhan na bansa. Kasi alam ko, pinagchichismisan din nila tayo. The way na paano na rin natin sila pagchismisan, di ba? Ganun lang yun, ganti-gantiyan lang. Di ba? Hindi, totoo yun. Ang hirap ng sabihin Filipino ako. Kasi alam, na nakikita nila, mas matalino yan, di ba? Naobserbahan nila, tingnan mo itong Pilipinas, oh. Politiko na politiko, hindi asikasuhin yung bawat Pilipino. Yung sambayanan, di ba? Yung mga election, may mga didisqualify pa, hindi pa naayos siya noong umpisa pa lang. Bawas nga sa trabaho nila yan, kung tutuusin, di ba? Pagka may nanalo, tapos na, may nanalo na, may na-disqualify pa. O di asikasuhin pa nila ulit yan, di ba? In short, dagdag trabaho pa din sa kanila yan, di ba? Sabagay, gusto nila yun para mas marami silang gagawin. Di ba? Etong papapanood ko sa inyo, ito yung reaction ni Atty. Topacio regarding doon sa disqualification ni Joey Uy versus Congressman Benny Abante. Pero ano pa yan, medyo marami pang sigalot na at mangyayari dyan. Yung paliwanag niya, saka yung paliwanag ko, yung reaction natin, itutugma lang natin. Okay? Panoorin muna natin, Atty. Topacio. Hindi pwede yung talo. Wait lang, ba't mahina?
gusto ay gagawin mong panalo pag na-disqualify yung number 1 kasi hindi pa rin ikaw ang gusto. Ang eleksyon ay ang gusto ng nakararami. Idinetalya ni Attorney Topacio ang naging desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa mga disqualification case tulad ng inihaing kaso ni Abante laban sa nanalong kandidato na si Joey Diba, Uy. may mga nangyari na katulad nung kay Congressman Benny Abante. Oh. Di ba, na-invalidate yung certificate of candidacy at na-disqualify. Opo nga. Si Uy. Ayun. si Joey Uy. Uy. Di ba si Abante ang ipoproklama? Kaso mo, ang malaki yung problema sa ginawa ng COMELEC na yan ay mayroong kaso na pinromulgate or pinagtibay ng ating Korte Suprema noong 22 April 2025 na ang pangalan ay Mangudadatu versus COMELEC. Yes. Yan. At ang sabi rito, yung rule na kapag na-disqualify ang isang kandidato ay yung number 2 ang iupo, ay hindi na dapat sundin. Sapagkat ang sabi ng Korte Suprema, eleksyon yan. Kung ikaw ay second place, ibig sabihin, ang karamihan ng tao ay ayaw sa'yo. Bakit ikaw ang iuupo? So, eto ang nangyari. Yung Mangudadato ay si Pax Ali na disqualify. Dapat yung pangalawa daw na nakakuha ng boto for governor, yun ang i-declare na governor. Sabi ng Supreme Court, hindi. Since disqualified yung nanalo for governor, ang Yes. uupo yung vice governor. Yes. Ayun. Okay, no second place rule. Wala na yung second place rule. Okay, yun ay sa local government. May rules on succession. Opo. May gobernador, pag hindi pwedeng gobernador, yung vice, yung number 1 na board member magiging vice. Pagka hindi pa rin pwede yung vice governor, yung number 1 magiging governor, number 2 magiging vice, etc. Paakyat yun. Okay. Congressman, wala namang vice congressman. Oo, di ba? Wala. Paano yun? Wala. So may nagsasabi na hindi daw ito kasama kapag kongreso ang pinag-uusapan. Okay, opinion nila yon. Ito naman ang aking opinion. Kung babasahin nyo po yung desisyon, mahaba po yun, pagtsagaan yung basahin para naintindihan natin. Huwag tayong gagaya kay Dan Fernandez na i-google lang. Mamimislead tayo at baka matalo pa tayo, mangulelat pa tayo. Ang gawin nyo, babasahin nyong mabuti ang desisyon. Yung reasoning, yung tinatawag nilang ratio decidendi. Doon po sa pagpapaliwanag ng Korte Suprema, meron silang binanggit na kaso, yung T. Delgado versus House of Representatives Electoral Tribunal, kung saan ang isang kandidato for the House ay siyang na-disqualify. Okay. Doon, yung second place ang inupo. Ayan. Yun po ay talagang explicitly binanggit ng Korte Suprema noong sinabi nilang hindi na pwede ang second place rule. So para sa akin lang naman isang aking tayak na opinion. Since binanggit yung mga pangyayari nung nakaraan na ang second place rule ay in-apply nung sinabi ng Korte Suprema hindi na pwede na second place at following yung logic, yung pangangatuwiran ng Korte Suprema na hindi dapat yung second place rule sapagkat sa eleksyon, ang gusto ng tao ay yung first place. Hindi nila gusto na manungkulan sa kanila yung second place. Kaya nga second place yun eh. Lalo na yung third place si Dan Fernandez. Sabi ng Korte Suprema, kaya ikaw ay second place, hindi ikaw ang gusto ng taong bayan. Ito ang gusto nila. Ano ba A and B? Si A ang gusto nila, hindi si B. Ayun. Hindi pwede yung talo ay gagawin mong panalo pag na-disqualify yung number 1 kasi hindi pa rin ikaw ang gusto. Ang eleksyon ay ang gusto ng nakararami. Kaya ang nangyayari nga, so kung mayor, governor, bakante, di ba? Bakante yung posisyon ng governor. Ang vice governor ang papalit. Okay. Ngayon, kung congressman, wala namang rule on succession. Same principle should apply. Bakante rin. Anong mangyayari pag bakante ang posisyon ng congressman? Special election para malaman kung sino gusto. Ngayon, kung yung second placer ang nanalo after the special election, hindi na siya second placer. First placer na siya. Pwede na siyang upo. Ngayon, kung nag-eleksyon, second placer pa rin siya, ayaw talaga sa kanya, bakit siya upo? So yun po ang maganda para sa akin. Very logical. Wala akong kinakampihan dito. Hindi ko kilala si Joey Chua. Hindi ko kilala yan eh. Ito para sa akin ang logic ng Supreme Court. Galing. Paliwanag tayo. Total, nag-explain na rin at bigyan ng sariling opinion si Atty. Topacio. Ito, opinion ko lang din. Okay? Opinion ko lang din. Opinion ko lang din at reaction natin dyan sa video na yan. Talo ka nga, Congressman Benny Abante. Di ba? Napaka-unfair naman na hindi... Nag-election pa tayo. Sana, di ba? Wala nang eleksyon. Di ba? Kaya ka nga boboto, pupunta ka sa election day para iboto mo yung gusto mo.
Hindi ka naman siguro boboto ng hindi mo gusto, not unless siguro binayaran yung isang botante, di ba? Pero mostly, kaya ka boboto dahil iboboto mo yung pinaniniwalaan mong kandidato, yung pinaniniwalaan mong mag-aayos ng lokal man o nasyonal, depende sa kung anong posisyon yung tinatakbo niyan, yun ang iboboto mo. Kaya nga tayo nag-eleksyon, di ba? Nanalo si Congressman Joey Uy, di ba? Siya ang pinili ng Manila 6th District. Diba? Parang nasa 2,000 o 3,000 yung lamang eh. Hindi ako sure, pero parang nasa ganon, yung parang huling balita ko. So talo ka nga eh. Napaka-unfair naman na porket na-disqualify yung winning candidate, ang uupo, yung hindi nila gusto. Diba? Yung hindi nila pinili sa 6th District. Diba? Tapos ikaw, napakaswerte mo naman. Diba? Sana hindi na lang tayo nag-eleksyon, di ba? Sana hindi na lang tayo nag-eleksyon pagka ganun lang. Mantakin mo, walang kahirap-hirap, talo ka na tapos bigla ka pang mananalo. Hindi, tama naman yung sinasabi ng Supreme Court, di ba? Na nilaba yung second rule. Talo ka nga eh, tapos mananalo, tapos bigla ka mananalo. Napaka-unfair naman yun sa di ba? Mababakante yung posisyon, yun yung pinakamagandang desisyon or magkakaroon ng special election. Special election. Kung sakaling sa special election, ikaw ang manalo, ikaw ang gusto. Pero nagsalita na kasi. Bumoto na kasi yung Manila 6th District. Hindi ka nga nanalo, hindi ka nga pinili. Ang pinili si Congressman Joey Uy. Kasalanan nyo din naman kung bakit hindi kayo nanalo at hindi kayo pinili, di ba? O di ko yung 3 taon nyo, sana hindi natin maluloko ang tao. Hindi natin maluloko ang mga botante ngayon. Alam na nila, nakikita nila, nakakapanood sila kung sino yung mga korap, kung sino yung mga walang gagawin, kung sino yung mga nagpayaman, nagpapalamuti lang dyan. Diba? Hindi ko sinasabing ikaw, ha? Pero, diba? Hindi ikaw ang gusto. Nagsalita na yung karamihan at bumoto na din. Si Congressman Joey Uy. O ngayon, madidisqualify siya, dapat bakante yung posisyon. Agree naman ako doon sa sinabi ng Supreme Court na yon na talagang special election or bakante yung posisyon. Huwag nyo nang ipilit. Ang pangit tignan. Biriin mo. Nanalo ka. Di ko kayang umupo ng ganun. Puta. Diba? Nanalo ka pero hindi ikaw yung gusto. Tapos ikaw ang uupo. Diba? Maglalakad ka. Anong mukhang iharap mo? Sa bagay, hindi ka naman maglalakad, di ba? Nakakotse ka. Baka malamang hindi ka na rin lalapag dyan o kaya lalapag ka lang doon sa mga barangay na alam mong ikaw yung binoto. Pero nakakahiya pa rin yun. No? Hindi ako yun. Ako yun. Hindi ako papayag. Pag hindi ako gusto ng tao, it only means lang na nagsuffer ako doon sa ginawa ko, di ba? Sobrang dali lang para magustuhan ka ng tao. Gumawa ka ng mabuti. Gugustuhin ka nila. Pero pag hindi ka gumawa ng mabuti, natural, hindi ka gugustuhin. Ano ba tao? Tanga? Diba? So, panoorin natin na ito susunod. Talunan eh. Kakainis eh. It's a nice... Ayan, si lakasan lang natin na onte. Si Rowena Banson. Rowena Guanson, basta nag-live siya doon sa account ni Miss Cathy Pinat. This day, kahit bumabagyohan natin. oo, at first time ko dito na nag-live sa kay Cathy Binag na account or Facebook. Yeah. Kaya I hope na... Hindi kayo mabaha. Oo, ang lakas kumukulog. Flood Ang control. lakas ng kulog ha. Nasaan na ang mga flood control na bilyon piso? Nasaan na? correct. Di ba? Itong problema sa gobyerno natin, parang sinasanay nila tayo na magtiis tayo. Yes. Tiisin natin ang baha, tiisin ang lindol, tiisin ang gutom, tiisin ang nakaw. Yan, kinokondisyon nila tayo ng ating gobyerno para hindi tayo mag-protesta ng protesta. Pero, mga kababayan, hindi na pwede ito na after 3 years ganito lang ang ginawa ng administration ni BBM. Hanggang ngayon, more than half, or anong survey dyan ng NEDA at PSA, half of the Filipinos, kalahati ang nagsabi na nakaranas na sila ng gutom.
Kaya iniisip na raw ngayon ng DSWD na mag-issue ng mga coupon, yung parang coupon sa Amerika. Food vouchers ba yun? O coupon. Ay, umabot na tayo dun, ha? Ibig sabihin, daan kalala. Oo, talagang ganun tayo kalala. At sa Timawa na tourism, dating natin nun. kulelat na tayo. Last na tayo. Mataas pa ang tourism sa Cambodia. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, wala tayong income sa turismo, yung maliliit na negosyante, ng mga negosyo na umaasa ang mga negosyante dyan sa mga tourist, dyan sa kanilang mga bayan, ay mababa po ang kita. At importante po yung malaman natin na mababa ang tourism natin dahil sa peace and order natin ay tumataas ang crime rate, may mga kidnapping na naman. At ang cost of living tsaka food dito sa atin ay mataas kumpara sa ibang bansa ng Asia. Kaya naman po, yung mga tourist ay ayaw na lang pumunta dito. Lalo na doon sa mataas ang crime rate o takot na takot sila. May mga abiso sa kanila na huwag na muna silang magbakasyon sa Pilipinas. Yan po lahat, trabaho po yan ng ating gobyerno. Na binoto nyo kayong mga nabudol. Yan 31M. yan ang binoto nyo. Kaya 3 taon pa muli. Hindi po pwedeng tayo ipatulog-tulog lang. Kaya lagi ko po talagang sinusundot-sundot ang pet nila. Na, may gera na. May gera. Israel, America versus Iran. Ang nakakatakot pag sumali pa si Putin dyan sa Iran ay baka mag-World War III na. Hello! Mr. President, sir, tanghali na po. Kung binaban ninyo ang National Security Council, nabilang na ba ninyo ang ating mga oil reserves dyan? Ay, sabi nga ng isang friend sa akin, wala na palang oil reserves. Kasi pinrivatize na ng gobyerno. Lahat pala na may-ari ng oil ngayon ay private. O ayan, mga kababayan, simula na po ang pagtataas ng presyo ng Control nila. ng oil. Kaya makokontrol na naman. Yes. Pag konti kasi supply, tsansa na. Yes. Na Demand isang versus supply. makapangyarihan at na gobyerno, strong ang desire sa corruption, yan ang gustong-gusto nilang mga senaryo para Yes. makontrol nila Yes. ngayon ang supply. So tataas po, sigurado ang presyo ng ating oil, gasolina. Siyempre tataas ang gasol, siyempre tataas din po ang pamasahe at ang mga pagkain. Yan po talaga ang hindi ko makakayang tanggapin na sa 3 taon ay hindi nila nagawa Correct. ito ng tama. Ay yun ang pinamis nila eh. Kaya mga kababayan, masarap po ang pagkain natin kung tayo may nakakain pa. Pero isipin na lamang natin na 2 million na Pilipino ay walang trabaho. Isipin mo, 2 million. Saan sila kukuha ng kakainin nila? Habang ang gobyerno natin, imbis na magbigay ng tamang safety net para sa mga unemployed, ay binigay pa ng ayuda nung panahon ng kampanya. Agoy. Kaya sila panalo lang. Yan ang problema. Pati nanalo, hindi na pwedeng umupo. Oo. Yan ang problema. Kasi, corruption. Yan ang Yes. problema pag napakadami pong buaya dito sa ating gobyerno. Yan po ang bantayan natin sila. Bantayan po natin sila. May 3 taon pa po. Pero wag po kayong magsawa na magbantay sa gobyerno natin dahil tagbabayad po tayo ng buwis at nakasalalay dito ang Kinabukasan. future Yes. ng ating mga anak. Hindi po ba? Lalo na po mga trabaho. Abay, ka-graduate na kayo. Congratulations. May trabaho ba? Yun ang problema. You cannot create new jobs dahil walang bagong investment dito sa administration ni BBM. Eh, sino nga naman gusto mag-invest dito? Ganitong sitwasyon natin. Gulo-gulo. Ang gulo. Kaya, magbantay po tayo, ha? Magbantay po tayo kay sa Bisaya. Kuyaw na kayo ni. Kuyaw na kayo ni. Oh, take it away, Cathy. Reaction tayo. Yung sinasabi ni Ma'am Rowena, demand versus supply. Economics 101 yun. So, pagka demand versus supply lang yan, kaya tumataas yung gasolina. Ngayon, since na private na, they have all the control, no? Kasi private na eh. Tataas kami, anong pakin nyo? Hindi naman kami pag-aari ng gobyerno. Dun, tapos tayo. Okay? Pwede lang yan pakiusapan ni Mr. President, pero hindi yan makokontrol. Di ba? Hindi yan makokontrol kasi private yan. Di ba? So, yun ang magiging
problema dyan. Di ba? Yan na, ito, tanong ko o sige, para malinaw. Ako, nagpunta na ako ng Singapore for a week. Almost 1 week, 5 days. Kasi meron akong prenup shoot. Kasi ang trabaho ko noon, ang negosyo ko noon, photographer ako. Wedding photographer, wedding videographer ako. So meron akong client shoot, meron akong shoot sa Singapore for a day. So sinabay ko na yung bakasyon doon. I mean, bakasyon talaga namin yon. Sinabay ko lang sa kanya yung 1 day na prenup shoot. Singapore, a week, almost a week. Sobrang ganda. Totoo. Yung pa lang ang napuntahan ko sa tanang buhay ko, Singapore, sa ibang bansa. Sobrang ganda ng Singapore. To the point na mararamdaman mo na ayaw mo nang bumalik sa Pilipinas. Noon pa to Diba ito, mga 2021? Parang, hindi, ano yan Basta, before pandemic, yan. Sobrang ganda ng Singapore. Talagang, pag nagbayad ako sa taxi, susuklian ka. Hindi nila kukunin yung sukli. Kahit na sabihin mo, sige na, kasi Pilipino, di ba? Sige, sa'yo na yung sukli. Ganun, kasi may mga Pilipinong taxi driver. Hindi, ibibigay nila. Ipipilit pa nila. Dito, hindi, matik. Pagka 85 yung yung 85 yung fee mo, pag nagbayad ka ng 100, usually hindi na natin kinukuha yung 15, di ba? Kasi nga tip natin yun. Ganun, kukunin ng driver. Doon sa Singapore, ibabalik nila sa'yo yung sukli. Saka, hindi lang yun. Kayo, tatanungin ko yung mga OFW, bakit kayo bumabalik sa Pilipinas? Pag nagtrabaho kayo dyan. Sige, comment section tayo. Comsec tayo. Bakit kayo umuuwi sa Pilipinas? Lahat na nagtatrabaho OFW dyan. Ba't kayo umuwi sa Pilipinas? So, unahan ko na kayo. Kasi para sa pamilya nyo. Tama, mali. Diba? Para sa anak nyo, para sa asawa nyo, para kay nanay, kay tatay, kaya kayo umuwi. Diba? Ito tanong ko sa inyo. Ganito ang kalagayan ng gobyerno natin sa Pilipinas. Nasa abroad ka, nagtatrabaho ka. Wala kang pamilya rito. Doon ka sa abroad. Uuwi ka o hindi? Okay, marahil uuwi ka, pero magbabakasyon ka lang. Pero yung for good, lalo na wala kang pamilya, walang asawa, nanay, tatay, talagang solo ka, nasa abroad. Uuwi ka o hindi? Diba? Aminin man natin o hindi, karamihan sa OFW, uuwi lang yan para sa pamilya nila. Hindi para sa gobyerno ng Pilipinas. Di ba? Kasi kailangan nilang uwihan yung pamilya nila, yung nanay nila, yung tatay nila, yung asawa nila, yung anak nila. Kailangan nilang uwihan. Pero mantakin mo, kung nasa ibang bansa yan, tapos wala yung pamilya dito, tapos may career yan sa ibang bansa, I doubt mga kayon kung uuwi ka pa. Hindi. Real talk. Sa baba, sa Comsec. Di ba? Real talk sa Comsec. Uwi kayo, hindi. Walang pamilya. Uwi kayo, hindi. Di ba? O yung para sa mga may pamilya, uwi kayo o hindi? Siyempre, oo. Di ba? Kasi, bibisatahin niyo yung anak nyo, yung asawa nyo, magbebemba kayo. Di ba? Di ba? Totoo yan. Real talk yun. Kasi kung ako tatanungin nyo, halimbawa solo ako, tangina, hindi ako uwi, pare. Hindi ako uwi. Lalo na alam ko may talent ako sa ganito, sa vlogging, o di magbablog ako sa iba. Sa putya, hindi ako uwi. Kung wala lang din akong pamilya, kung wala akong pamilya, hindi ako uuwi. Tapos ang pupuntahan ko, Singapore, Japan. Kaya nga ngayon, kahit may opportunity na umalis, hindi ako makaalis Kasi ayokong iwan yung pamilya ko. Bakit? Kaya ko naman kitain yung pangangailangan ng pamilya ko dito, through vlog Di ba? Although wala akong ipon, pero sana makaipon, makapagnegosyo. Nakukuha ko, pero kung hindi, no choice ako, malamang mag-a-abroad din ako. Di ba? Lalo na ngayon, ang gulo-gulo. Bili mo sa loob ng 3 taon na panunungkulan under Bongbong Marcos, kakaunti lang yung differences. Sabihin naman, wag na tayo magdamot. Sige, sabihin na natin, pagpalagay na natin na meron nga nagawa si Bongbong Marcos. Baka gasino lang yun. Di ba? Gasino lang yan. Sabihin natin, baka sabihin niya kasi, masyado kayo unfair porket DDS kayo di ba? Sige na, may ginawa ka naman. Yun nga lang, hindi namin maramdaman. Di ba? Siguro kung may nagawa ka, hindi ganun yung effect sa atin. Compared naman doon sa ginawa ni Tatay Digong na talagang ramdam mo na talagang pagka nasa ibang bansa, sino ang presidente mo? Si Rodrigo Duterte, talagang mahigpit talaga yung mga drugs sa amin, di ba? Kaya nga, karamihan ng mga dayuhan dito pumupunta
at dito nagne-negosyo, dito naninira. Ginagawa nga bakasyonan. Ginagawa kang Pilipinas, magnegosyo tayo. Parang ganun lang ginagawa. Tayo, makapunta pa tayo sa ibang bansa para makapagnegosyo? Hindi. Tatrabaho tayo doon. Swerte na lang yung mga nagnegosyo doon ng mga Pilipino na talagang siguro may pera na kinaya, di ba? Talagang swerte. Pero hindi lahat ganun eh. Hindi lahat nakukuha sa swerte. Hindi lahat nakukuha sa tsamba. Di ba? Kailangan nagtatrabahuhan din. Di ba? Pinagtatrabahuhan din at pinagdadasal din, tapos may konting tsamba, may konting swerte. Di ba? Ganun lang yun. Ganun naman ang buhay eh. Pero di ba, nakakaingit. Di ba? O, tanungin natin yung mga OFW. O, alam ko hindi naman perpekto yung mga government nyo dyan. Di ba? Yung mga politiko nyo dyan. Lalo-lalo na yung mga matatagal na sa ibang bansa. Compare dito, lagi ko itong tinatanong. Paulit-ulit tayo, di ba? Kamusta yung gobyerno nyo dyan sa gobyerno ng Pilipinas, knowing na nakakapanood kayo na ganito ang nangyayari? Nga, comsec nga tayo. Comment section nga. Di ba? Okay, isa pa ako. Panoorin natin, BP Inday Sara. Hindi, si Atty. Claire. Ito, pagka gusto ko manood ng comedy, talaga si Atty. Claire ang pinapanood. Di ba? Panoorin natin. At maaari po akong kumuha ng inyong mga katanungan. Again, reminder po, one main question, one follow-up question. First question, Eden Santos. Yan. Hindi na mapapakita ang mukha niyan. Good morning po, Yusek. Regarding po dun sa flood control project ng gobyerno po natin, kumusta na po ang status ng mga proyekto since panahon na po ng tag-ulan at nakakaranas na rin po ng mga pagbaha sa iba't ibang lugar, especially po dito sa Metro Manila? Sa ngayon po ay wala pa po akong detalye at hindi pa po natin nakakausap si Secretary Bonoan. Pero malamang po by next week ay makakakuha na po ako ng detalye. Ang nasa akin lamang po ngayon ay ang kanilang naging trabaho dito sa Tangos, Tansa Navigational Gate, at nagulat na rin po, nagbigay na rin ng ulat itong si Representative Toby Tiangco, at nakikipag-ugnayan nga daw po ang DPWH sa pamumuno po ni Secretary Manuel Bonoan, at ito po ay matatapos na po, magiging fully operational na po itong floodgate na to sa July 1. Inayos po nila ito para po maibsan naman po ang pagtaas or ang pagbaha sa nasabing lugar, lalo-lalo na po pag high tide. So yun lamang po muna ang aking maiuulat, but pinapangako ko po pag nagkaroon na po ako ng detalye patungkol sa di mo inalam, project ay ibibigay ko po sa inyo lahat agad. Okay, ito pakinggan nyo ha. Ito pakinggan nyo. Maganda to. Ito na ata yung part na yun eh. Pakinggan nyo maigi. Kailangan ko ng analysis nyo dito. Pakinggan nyo yung tanong at pakinggan nyo yung sagot. At pakinggan nyo tingnan nyo kung gaano ka-ready si Atty. Claire sa tanong. Okay? Maraming salamat, Ito Eden. na ata Next yun question, Luisa Cabato, Inquirer.net. Inquirer.net. po, Yusek. Kahapon po pinunan ni Vice President Sara Duterte yung pag-lead ni Pangulo sa incineration ng drugs sa Castarlac. And sabi po niya, hindi trabaho ng presidente ang pag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Kasi maganda sa paper, maganda sa picture, hindi ganoon. Dapat paniguraduhin mo na gumaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Ano po yung masasabi ng palasyo dito? Ayan, pakinggan nyo yung sagot. Ang Pangulo ay gumising ng maaga kahapon. Pumunta sa Tarlac, nagtrabaho, nag-utos, hindi nagbakasyon, at binantayan ang pagkasira ng illegal na droga. Nais ng Pangulo na masawata ang illegal na droga sa ating bansa. At ang pagtatrabaho po ng Pangulo ay dapat maramdaman ng tao. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. At nagsisilbi rin po itong inspirasyon sa taong bayan na nagnanais na masawata ang illegal na droga. Mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at makita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga illegal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang illegal na droga sa magnetic lifter. Kailan nga po ito nawala? 2018? Yan. At baka po nakalimutan din po ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po ng pagwi-witness sa incineration ng 7.51 billion
dangerous drugs sa Cavite. Ito po, baka po nakalimutan niya po ito. Baka pwede nating palakihan. Kailan po ba ito? Wait lang. 2020 lamang. So, baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. So, ang pagtatrabaho po naman ay hindi dapat itago. Dapat nakikita ng taong bayan. Dapat nagre-report ang Pangulo sa taong bayan. Maraming salamat. Ang galing, no? No? Ang galing ni Claire, ni Auntie Claire, to the point na nakapag-provide pa siya nung copy na same na ginawa ni, kumbaga, na photo op din. Di ba? Ang galing nung tanong nung reporter, to the point, may manghuhula pala to si Claire. Di ba? Nakapag-provide pa siya nung hard copy na sing parehas din. Ang galing. Nahulaan niya yon. Parang ano yun eh. Alam ko na ko yung natatanong na itong reporter. Teka, hanapin ko ngayon. December 2020 pala yun. I-print out mo nga yan para may hard copy ako. I-relate ko lang doon sa tanong ng reporter. Parehas na parehas din kasi ang datingan eh. Diba? Napansin nyo? Diba? Nahulaan ni Claire, ni Auntie Claire, yung itatanong ng reporter to the point na kapag-provide pa siya nung copy niya, na hard copy, about dun sa mga drugs. Galing? Ang galing, ginawa? Ang galing, di ba? Luisa Cabato. Next question, doon ako Ivy napabilib. Reyes, Bilyonaryo. Doon ako napabilib. Hi, Grabe. good morning. Still on VP Sara po. May sagot po siya sa statement ng Palacio on her overseas trips. Hindi niya raw po alam kung hindi niyo lang naiintindihan or, and I quote, bobo lang talaga yung administrasyon. She also confirmed that her trips are indeed personal but that she never used any government money. And speaking of, yun po. Okay po, nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Never speak out of anger. Dahil maliwanag po sa ulat na personal trip ang ginawa po niya. At hindi natin kino-question. Ang sabi po natin noong nakaraan ay it's her choice. Kung dyan po siya abala sa kanyang private or personal trips with her family. Pero hindi po niya kasi ibinunyag na gagawa siya di umano ng official functions. Magiging magkaiba po yun kung ang sinabi niya po, kahit po sa inyo, sa media, na personal trip, pero meron po pala siyang gagawing official functions. Pwede naman yun eh. Di ba? Pwede naman. Ako nga, pag may bakasyon kami mag-asawa, nagtatrabaho pa ako eh. Sumisilip pa ako sa YouTube ko, sasagot pa ako ng comment. Sumagot ka ng comment, trabaho pa rin yun eh, di ba? Unless iiwanan mo yung mga cellphone mo. Di ba? Pwede naman mangyari yun. Pero ang nakakatawa dun, kung paano na-forecast ni Auntie Claire yung tanong to the point na nakapag-provide pa siya ng copy. Dun ako natawa. Kaya, dun ako napabilib. Pwede pala yun. At nangyayari pala talaga yun. Di ba? O siya mga kayo, nakakatawa talaga pagka Kaya suggest ko sa iyo pagka gusto niyo mangiti, matawa o makita yung manood kayo kay Auntie Claire. Issue ng bayan ating pag-usapan. Joe Malone TV.